Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po munang lahat ay manalangin. Let's pray. Salamat Lord sa gabing ito. Salamat Lord sa pag-ibig ninyo sa amin. Salamat Panginoon sa inyo pong patuloy na pagkalinga. You're amazing God, Panginoon. Salamat Lord sa pagmamahal ninyo sa amin. Dalangin namin Lord sa oras na ito, sa aming Panginoon na pakikinig ng iyong salita. We pray Lord for your guidance. We pray Lord for your enlightenment mula sa inyong salita, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga sitwasyon, at kausapin po ninyo kami. At patuloy po namin maranasan ang iyong patuloy, Panginoon, na pagpapala. Hindi man material, but higit sa lahat yung spiritual na bagay, Panginoon, na nakakatulong sa aming pong mga buhay at mga personal na kalalagayan. Salamat po at kinikilala namin ang iyong patuloy, Panginoon, na pagkalinga sa amin, patuloy na pangunguna sa amin bilang kayo yung aming pastol. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong song na kinakanta na matagal ng kanto to no? Yung As the Deer, no? As a Deer. So, in lyrics niya, as the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Then, pagdating sa chorus niya, you alone are my strength, my shield, to you alone with my spirit healed. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Itong mga words na ito ay mababasa natin sa Psalm chapter 42. So, samahan niyo po ako sa Psalm chapter 42. At ito po ang nakasulat sa Psalm chapter 42, sa verse 1, sabi din, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been my food day and night. While people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. My soul is downcast within me, therefore I will remember you. From the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar, deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By day the Lord directs his love, at night his song is with me, a prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Siya po magpala sa pagbabasa ng kaniyang salita. So, ang sinasabi po ng psalmist sa situation na to, sa Psalm 42 na to, is kung paano nag-yearn siya, paano naglulong siya sa Panginoon. So itong song ng kinanta natin ng As a Deer, the song is very calm, sweet, and you feel peace and rest. But Psalm 42 is a passage that shows the issues in life. Nakita ho natin yung reality ng buhay. So ang title po natin ngayong gabi is When We Face Real Issues in Life. So lahat tayo, meron tayong mga tinatawag na mga challenges, meron tayong mga issues sa buhay, meron tayong mga pinagdadaanan, at minsan we try to hide it in ating damdamin, in ating pong mga nararamdaman, ating mga nararanasan. Pero katulad po ni David, no, katulad po nung sumulat ng passage na ito, is mababasa natin yung kanyang pinagdadaanan.
So we can see the overriding theme sa passage. Some scholars suggest that Psalm was written during a time of exile or hardship. So ito yung panahon na naisulat po ito sa panahon na siya po ay nag-iisa at may mga hardship siyang dinadanas. At maraming naniniwala na si David ang sumulat nito, at ang kanyang context, possible, ito yung time na siya ay tumakas mula sa paghahanap sa kanya ni Absalom at ni Saul. So hindi matukoy kung ano doon, pero possible yun ang background niya. So which would explain his forced separation from the sanctuary. Makita ho natin doon yung desire niya desire niya pumunta sa temple o sa sanctuary, pero wala siyang chance na pumunta. So ito yung mga pinagdadaanan niya. The psalmist is somehow being mocked about God's seeming inaccessibility. Ibig sabihin, hindi niya nararanasan yung tinatawag na sinasabi ng mga tao sa kanya, nasaan yung Diyos mo? Yun yung sinasabi sa kanya. Hindi ka tinutulungan ng Diyos mo. Yan ang mga sinasabi sa psalmist. Ikalawa, the psalmist used to have a regular access to public worship. In a way, he does not anymore. Dati nakakapunta siya sa templo, it's a regular activity niya, pero this time is wala siyang access. Probably dahil nga siguro nagtatago siya o hindi siya pwedeng magpakita in public. And ikatlo, the psalmist is struggling with despair and frequently, kumbaga meron siyang kahalungkutan na nararanasan. Ito yung psalmist, no? So, ano yung mga bagay na pwede natin maunawaan sa passage na may kinalaman sa karanasan ng psalmist? Una, ano yung mga naranasan ng psalmist? The psalmist experienced extreme tiredness because of at ito yung possible na interpretation. Because of danger. Paano ba natin nasasabi? Bakit danger? Habang binabasa ko yun, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Sinek ko yun, ano bang ibig sabihin ng pants? Ano bang ibig sabihin nito sa Tagalog? So pag sinek mo, ito nakalagay. Ito yung hinihingal. So as the deer pants for streams of water, teka, paano ba natin tatagalogin yun, no? Kasi iba sa Tagalog eh. Sa Tagalog is desire. Ganun yung niya, yung desire mo, yung longingness mo. So, tinitingnan ko siya, so my soul pants for you, my God. Nakakita na po ba kayo ng hingal na usa? Siguro, possible, baka yung aso, di ba? Pero pagka-usa kasi, bakit ba siya hinihingal? So, hinihingal siya is because ang kadalasang dahilan is takbo siya ng takbo. Bakit siya takbo ng takbo? It's because meron naghahabol sa kanya. So, yun yung possible na dahilan. Kung bakit humihingal siya, actually, mabilis tumakbo ang usa. So, kaya siya hinihingal because may humahabol sa kanya. Kaya pagkatapos diyang tinatawag na tumakbo, siyempre ando na yung tinatawag na paghingal. At the deer needed water. Ganun yun niya. So the deer needed water. Ito yun, as the deer pants for streams of water. So pwede natin interpret na siya ay may pinanggalingan na pagod o tiredness because of danger. So yung psalmist probably experience yung tago ng tago. Hindi normal ang buhay. Pati yung time ng worship niya sa Lord, apektado na rin. Kasi hindi siya pwede magpakita publicly. Siya ay maaring patayin ng mahabol sa kanya. So meron mga tao gusto mamuhay ng normal, ngunit meron silang mga limitations. Hindi sila makadalo ng gawain kasi bawal. Ang iba ay pinipigilan, ang iba ay merong mga pinagdadaanan. So ang psalmist
possible na siya ay nasa exile. Pinaghahanap, hinahunting siya. Kaya he expressed yung kanyang desire to worship the Lord sa temple. Ang problema, hindi siya makapunta. Yun yung problema niya. Ikalawang bagay, the psalmist experienced that he has so many questions. Ang dami niya rin pong tanong kung babasahin niyo po in Psalm chapter 42. Sabi sa Psalm chapter 42 verse B, when can I go and meet with God? Imagine mo yung tanong niya, yung sabi niya, kailan ko ba mamimit uli si Lord? Tapos sa verse 5a, why, my soul, are you downcast? Bakit lugmok ka? Tinatanong niya yung kaluluwa niya, yung kanyang sarili. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Yan yung mga tanong niya. So, then sabi niya, I say to God, my rock. Sabi niya, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Ito yung mga tanong, no? Why have you? Nagtatanong siya. Nakalimutan niyo na ba ako, Lord? Why have you forgotten me? Then, why must I go? Sa verse 9 yun, no? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? Kumbaga, bakit ako napipigati? Bakit ako nagdadalamhati? Dahil sa mga pahirap ng mga aking kalaban. So, yan yung mga tanong niya. So, dahil sa mga nararanasan ng psalmist na mga mahihirap na sitwasyon ng kanyang buhay, nagtatanong siya sa Diyos. Meron akong mga na-witness kahit na matagal na mga Kristiyano, minsan, nagtatanong pa rin sila sa Diyos. For example, bakit namatay ang pinakamamahal nila sa buhay? Bakit sila dumadanas ng mga mabibigat na mga pagsubok? Bakit nila kailangang pagdaanan yung mga bagay na yon? So, marami, iba't ibang klaseng tanong. It is so normal for us human being, minsan hindi natin kaya yung pain, yung bigat. Pero ito lang mga kapatid, ang mahalaga lang, pwede kang magtanong sa Diyos. Huwag ka lang magtatampo sa Panginoon. Ulitin ko po, pwede kang magtanong sa Diyos because it is so normal. Ano yan? Yan yung sign na tayo po ay mga tao. Pero ang mahalaga lang, huwag kang magtatampo sa Diyos. Lagi mong iisipin na siya yung makapangyarihang Diyos. Siya yung all-knowing God. He knows all things. Minsan yung mystery, minsan yung plano niya is nare-reveal after na mapagdaanan natin yung mga mabibigat at masasakit na mga bagay sa atin. Because siya yung creator natin at mamahal sa atin mismo. Meron kaming kaibigan at meron siyang anak. Ang anak niya ay ang aming kaibigan ay may apo, no? So ang kanyang apo ay I think pinahiram, kumbaga na buhay lang sa kanila mga 5 years old, 4 years old. So hindi mahirap, hindi madali yung pinagdaanan nila kasi lagi silang nasa hospital kapag sinusumpong. So siyempre yung gastos, siyempre yung sakit ng kalooban, makita yung anak mo, ganun yun, makita mo yung apo na nahihirapan. So minsan napapatanong ka, bakit mo Lord hinayaan na paranasan ng anak ko ito? Pero nung namatay yung anak niya, nasa burol, sabing gano'n nung nagtatanong din po ako sa Diyos, sabi nung nanay. Pero all we can do is to submit to our Lord because siya yung may hawak sa amin eh. Siya yung creator namin eh. Alam namin na mahal niya kami. Sa ngayon lang hindi pa namin maunawaan yung dahilan. Pero sabi niya, siguro sa mga susunod na buwan eh may ipapanganak uli ako. Sabi niya gano'n. Kasi buntis siya eh. So, buntis siya eh. That time, nung nagsasabi siya. So, kung hindi ako nagkakamali, nanganak na siya ngayon.
So hindi mo alam kung ano yung plano ng Lord, pero probably no, God knows kung ano yung mga pinagdadaanan natin at meron siyang purpose. At mas higit yung kanyang purpose doon sa iniisip natin. Because yung ipinanganak niyang bata ay sabihin natin na hindi as normal as katulad ng normal na mga baby. Meron siya talagang defect talaga physically. So, kung kinuha man siya ni Lord, it's because meron siyang good plan para sa mag-asawa. Now, sa life natin, mga kapatid, hindi man natin minsan naunawaan. Pwede tayo magtanong sa Diyos. Pero huwag tayo magtatampo. Because ang Diyos ay makapangyarihan. Siya yung creator natin. Siya yung nakakaalam ng mga pinagdadaanan natin. At ng mga dahilan para makita yung kanyang plano sa buhay natin. Sa ikatlo, so yung una natin is the psalmist experience extreme tiredness. Then the psalmist experience that he has so many questions. Ikatlo, the psalmist experience extreme sadness. So meron siyang sadness eh. Sabi sa verse 3, my tears have been my food day and night. While people say to me all day long, where is your God? Verse 5, why my soul are you downcast? Sobrang low, sobrang baba ng kanyang damdamin. Why so disturbed within me? Verse 7, deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. Sobrang lakas ng mga alon na halos mabasag siya. Verse 9, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? So iyak siya ng iyak. Tapos nakakaranas pa siya ng mga hindi magagandang mga sinasabi patungkol sa Diyos. Nakakaranas siya ng matinding kalungkutan, basag na basag siya. So, in times of this situation, mga kapatid, instead na di ba, kanina, we asked the Lord. This time, let us change yung tanong kung sino yung dapat nating pagtanungan. Instead of God, instead na tanungin natin ng Diyos, ito maganda. Minsan, kailangan din natin tanungin yung sarili natin. Kasi yan yung ginawa ni King David, nung psalmist. Sabi niya, why? My soul are you downcast? Tinatanong niya yung sarili niya. Kasi di ba minsan may mga time na ganyan tayo eh. Bakit ka ba natatakot? Bakit ka ba nagwo-worry? Minsan sa mga ugali natin, di ba? Bakit ka ba naiinggit? Bakit ka ba nagsiselos? Bakit ka ba nagagalit? So, yan yung mga dapat natin tanongin sa sarili natin. A self-talk, no? Self-talk. Mahalaga yon, self-talk. Huwag ka lang magsasalita mga kapatid na may nakakarinig, no? Ikaw lang. Baka pagkamalan ka ng ibang dating, di ba? So, a self-talk. Sometimes we have to preach to ourselves. Kapag nako-confuse tayo, kapag nagagalit tayo, kapag nalulungkot tayo, kapag nakakaranas tayo mga negative mga emotion. So, we need re-evaluation of ourselves. And let us point our faith in God's love. Let us point our faith in God's love. Sabi ni Martin Lloyd-Jones about, meron siyang book patungkol dito. Sabi niya, have you realized that most of your unhappiness in life, yung mga unhappiness in life daw natin is due to the fact that you are listening to yourself. Ang madalas daw natin pakinggan yung ating mga sarili instead of talking to yourself. Kasi, di ba, minsan, we complain things. We complain things sa buhay natin. Instead of
listening to ourselves, sa ating mga damdamin, mas maganda lang kausapin natin yung sarili natin, no? Instead, talk to yourself. The main art in the matter of spiritual living is to know how to handle yourself. Kailangan mong i-handle yung sarili mo, yung emotion mo. You have to take yourself in hand. You have to address yourself, preach to yourself, and question yourself. You must say to yourself, why are you downcast? Bakit mababa yung damdamin mo? Bakit malungkot ka? Bakit ka nagdi-discourage? Bakit ka nag-worry? So, yan yung mga dapat natin gawin. Let us point our faith to God's love. Ika-apat, the psalmist find this solution and conclusion. Sabi niya sa verse 4, these things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So, sabi niya, inaalala ko yun pagpunta ko ng house of God, under the protection of the Mighty One. Inaalala niya yung tinatawag na kanyang pagpupuri sa Diyos with shout of joy and praise. So, kapag nalulungkot tayo, pag nahihirapan tayo, wag kang makinig ng mga malulungkot na mga kanta. Pag natatakot ka, wag kang manood ng mga nakakatakot na mga palabas o ng mga bagay po ng mga nakakatakot. Kundi instead, ang gawin mo is magpuri ka sa Diyos. I-declare mo yung kapatihan ng Panginoon through your lips. I-declare mo yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. And put your hope in God. At patuloy mo siyang sambahin. Patuloy mong i-declare ng kaligtasan mo ay sa Panginoon. Sabi niya, my soul is downcast within me. Therefore, I will remember you. Nalulungkot man ako, but I will remember you, O Lord. From the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar. Pinakita doon yung mga miracles ng Lord. So, mahalaga yung tinatawag na counting your blessings. Don't count your problems. Don't count your misery. Count your blessings. Paggising mo pa lang, count your blessings. Salamat, Lord. Kasi gumising ako, meron akong bagong buhay. Meron akong pambili ng pagkain. Meron akong pamasahe. Meron akong mga gamit. No? Sabi ni Pastor Aboy, as yung kanyang post, sabi niya, may mga bagay sa buhay ko na hindi ko nakikita, hindi ko napapasalamat sa Diyos unless na maranasan ko yung ganitong mga bagay. Kasi kung naalala niyo po, is siya po ay nagkaroon ng injury. So hindi po siya makatayo sa ngayon. So meron siya mga bagay na yung simpleng pagtayo lang. Simpleng paghatid niya sa kanyang pagpunta lang niya sa sasakyan, paghatid niya sa kanyang anak. Ngayon, hindi niya magawa yan eh. Pero may mga tao na tumutulong sa kanya na gawin yung bagay na yon. Mga simple, kahit pagpunta ng CR, mahirap sa kanya yon. Diba? Minsan, sabi natin, pati ba naman pagpunta ng CR, papapasalamat pa natin sa Diyos. Pero sa kanyang nalagayan, malaking bagay yun pala. Marami pala tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sa verse 11b, sabi niya, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Let us conclude, mga kapatid. Ano yung mga naranasan ng psalmist? The psalmist experienced extreme tiredness because of danger. The psalmist experienced that he has so many questions. The psalmist experienced extreme sadness. And psalmists find this solution and conclusion. Now, let us conclude. In times of darkness of life, seek to be closer to God, and He will enlighten you. Seek to be closer to God. Hanapin po natin siya.
Sambahin po natin siya. In times of doubt, decide to trust God. Kapag nagda-doubt ka, decide to trust God. Ikatlo, in time of despair, choose to praise and worship God. Kapag nalulungkot ka, choose to praise and worship God. Remind yourself about the goodness of God, how He saved you, how He gave His only Son for you. And let us put our hope in Him. Mga kapatid, Jesus, our God, our Lord, is our hope and strength. So tayo po ay patuloy na lumapit at sumamba sa Diyos. Let us worship the Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Dalangin namin ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy kayong magsalita, Panginoon, at magbigay ng mensahe, ng encouragement, at kayo po ang siya magpalakas sa amin. Sa inyo kami makakasumpong ng kalakasan, ng kapayapaan, at ng patuloy, Panginoon, na pagkilos sa buhay namin. Lord, we will declare yung goodness ninyo. We will serve you. We will worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.